Teacher ako ng anak niya at kumpare naman siya ng mister ko. Akala ko hanggang doon na lang yun. Ngunit nagbago ang lahat ng yun dahil lang sa kalasingan nila. Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Loiza, 31 years old na at isang public school teacher. Ang asawa ko po ay si Nestor at may isa kaming anak na nag-aaral na. Sa malayo nagtatrabaho si Nestor. Minsan lang to kung umuwi pero sinisikap niya pa rin mabigyan kami ng sapat na oras. Pero nang mailipat siya ng lugar sa trabaho, ay doon na siya naging mas mailap sa amin na naging dahilan para mawalan kami ng oras sa isa't isa. Kumusta kayo dyan? Makakauwi na ako sa Sabado, miss na miss ko na kayo. Bungad sa akin ng mister ko nang sagutin ko ang tawag niya. Napangiti ako sa balita niya. Iyon ang matagal ko nang gustong marinig. Sa wakas, makakauwi ka na rin. Ay, miss na miss ka na rin namin ng anak mo. Pasensya ka na at medyo natagalan tong project dito. Na-extend kasi. Paliwanag nito. Tumango-tango naman ako. Naiintindihan ko naman ang nangyari at makakapaghintay naman ako sa kanya. O sige, bye na muna ha. Tumawag lang ako saglit tas balik trabaho na ako agad. Mabilis nitong paalam. Magsasalita pa lang sana ako nang patay na nito ang tawag. Nakaramdam ako ng lungkot ngunit agad ko itong isinantabi. Kinaumagahan ay katulad ng dati, maaga akong nagising para magprepara ng baon at pagkain namin ng anak ko sa school, maging ng almusal namin. Naligo na ako at nagbihis, tsaka ko lang ginising ang anak ko. Sabay rin kasi kami nitong pumapasok sa school dahil pareho lang naman kami ng pinapasukan. Siya bilang estudyante at ako bilang guro. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating yung araw ng Sabado. Ay, nakauwi rin ako sa wakas. Emosyonal na sabi ng asawa ko. Halos 4 na buwan namin tong hindi nakasama. Niyakap ako nito ng mahigpit at tinugunan ko rin yun. Inaamin ko, sabi ko sa pagdating niya dahil naghintay talaga ako sa kanya. Akala ko hindi ka na makakauwi. Sabi ko na naluluha pa. Sa wakas ay kasama ko na rin siya. Pwede ba namang hindi? Ito na nga andito na ako. Sabi nito at hinalikan ako ng mabilis sa labi. Natawa na lang ako. Hinayaan ko muna sila ng anak namin na mag-usap at ako naman ay nagpunta sa kusina para mag-ayos ng kakainin namin. Nang hapon na ay dumalaw sa bahay namin ang kumpare niya, si Joel. Magkasing edad lang sila ng mister ko. Matagal ko na tong kilala dahil siya rin ang ninong ng anak namin at estudyante ko rin ang anak niya. Habang nagiinuman sila sa garahe, nagluluto naman ako sa kusina ng pupulutanin nila. Maya-maya lang, pumasok si Joel para kumuha ng yelo. Akala ko ay hindi na ako nito kakausapin, pero mali ako. Mukhang masarap ang pulutan na yan ha. Tanong niya nang makita ako. Gusto mo ba ng tulong? Dagdag pa niya. Naku, ayos lang. Kaunti lang naman to tsaka patapos na rin. May kailangan ka pa ba? Tanong ko nang makitang kumuha na siya ng yelo. Wala naman na pero sigurado ka ba hindi mo kailangan ng tulong? Mag-isa mo lang dito samantalang kami nandun na sa labas at nagsasaya na. Paniniguradong tanong niya. Natawa naman ako bago tumango. Oo nga pero ikaw bahala. Gusto mo ba ikaw na lang dito? Pagbibiro ko. Naku, ayoko na pala. Baka mamaya masunog ko pa tong bahay ninyo eh. Natatawang sabi niya. Dahilan para matawa na rin ako sa biro niya. Sige na, bumalik ka na roon. Magsaya na lang kayo doon at minsan lang umuwi si Nestor. Hayaan mo na ako dito at susunod na rin naman ako. Pagtataboy ko sa kanya. Napailing na lang siya bago umalis. Habol tingin ko pa siya bago ko muling binalik ang atensyon sa ginagawa.
Nang matapos ako sa ginagawa ay lumabas na rin ako at nagtungo kung nasaan sila. Naroon din ang ilang kaibigan ng asawa ko na naging kaibigan ko na rin, pati ang mga asawa nila. Ayan na palang masarap na pulutan eh. Sigaw ni Joel. Natawa na lang ako noon bago nilapag ang bitbit ko at umupo sa tabi ng mister ko. Nasa tapat ko naman noon si Joel. Pansin kong panay ang pasimple nitong tingin sa akin na sinawalang bahala ko na lang. Baka kasi mali ako at maging asyomera pa. Maraming inumin at pulutan ng mga oras na yon. Bukod doon ay napasarap pa sila sa kwentuhan kaya hindi nila namalayang nakarami na sila. Samantalang ako ay paunti-unti lang dahil mahina naman ako sa alak. Han, lasing ka na. Mahinang sabi ko nang makitang papikit-pikit na ang mister ko. At mukhang lasing na talaga to. Lasing na ba ako? Hindi pa, kaya ko pa to. Tanggi niya na kinailing ko. Tumungga pa ito hanggang sa tuluyan na ngang malasing. Mukhang knockout na tong kumpare niyo ah. Pabirong sabi ko sa kanila. Sa bagay, mukhang lahat sila ay lasing na rin. Napatingin ako kay Joel. Bahagya na rin tong namumula dahil sa nainom. Iakit mo na ba siya sa loob? Gusto mo bang samahan na kita? Tanong niya sa akin. Dako, hindi na. Kaya ko naman. Sabi ko. Ngunit nang iniangat ko ang mister ko ay napangiwi ako. Dahil mabigat to. Hindi ko pala kaya. Pwede bang magpatulong? Tumayo si Joel at inakay namin ang mister ko hanggang sa kwarto naming mag-asawa. Okay na. Kaya ko nang ipasok siya sa loob. Salamat ah. Tipid akong ngumiti sa kanya. Naku, samahan na kita. Mabigat si kumpare, baka hindi mo kayanin. Hindi na ako nakatanggi sa sinabi niya. Binuksan ko na ang pinto ng kwarto namin at ipinasok doon ang mister ko. Tinulungan niya akong maihigato sa kama. Hanggang sa mahimbing na nga ang tulog nito at naghihilik pa. Salamat sa pagtulong ha. Nakangiting sabi ko. Tara. Balik na ba tayo sa labas? Saglit nitong inilibot ang tingin sa paligid ng silid naming mag-asawa. Ang aliwalas ng kwarto niyo ah. Ang gandang tingnan. Gusto mo na bang bumalik sa labas agad? Natahimik ako at hindi alam ang sasabihin. Ikaw bahala. Tanging nasabi ko dahil para akong nablangko bigla. Hindi ko inaasahan nung bigla siyang lumapit sa akin. Pero ang mas hindi ko inaasahan, nang yakapin niya ang bewang ko at hapitin ako palapit sa kanya. Joel, ano ba? Tanong ko nang may pagtataka. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, Loisa. Basta ang alam ko lang ngayon, kailangan kita. Paos na boses niyang sabi at halata ang kalasingan. Sinampal ko siya kasi baka sakaling magising siya at mawala ang amats niya. Sa pangalawang sampal ko, sinalo niya ang kamay ko at mas hinila pa ako. Sabay siniil ng halik sa labi. Nung una, Miss Kali, nagpupumiglas pa ako. Hanggang sa hindi ko na napigilan. Nadala ako ng emosyon at kusa na rin akong nagpaubaya dahil tinugunan ko ang halik niya. Habol namin pareho ang hininga namin. Akala ko ay tapos na, ngunit natigilan ako. Nang matauhan, tinula ko siya bigla. Ano ba? Malito, Joel. At dito pa talaga, sa harapan pa mismo ng asawa ko. Mukha na rin siyang natauhan ng mga oras na yon. Kaya't humingi siya ng pasensya. Sorry, hindi ko sadya. Hingi niya ng tawad. Umalis ka na. Bago pa magising ang asawa ko at makita niya tayo. Madiing sabi ko bago nag-iwas ng tingin. Nung makaalis na siya, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Muli kong tiningnan ang asawa ko na mahimbing pa rin natutulog dahil sa kalasingan. Nakaramdam ako ng takot dahil inaamin ko na ginusto ko rin naman yun. Kinaumagahan, pilit ko na lang kinalimutan ang nangyari. Nung magising ang mister ko, nagtanong siya. Ano bang nangyari nung makatulog ako kagabi? Pasensya ka na, hindi ko na kinayang kalasingan. Naiwan ko tuloy mag-isang nag-asikaso ng lahat.
Sabi sa akin ni Nestor nang magising siya. Ngumiti lang ako at niyakap siya sa bewang. Ayos lang yun. Ang mahalaga na kapag enjoy ka kasamang mga kaibigan mo. Yun nga lang napasobra ka ng inom. Ikaw tuloy yung unang bumagsak. Natatawang biro ko sa kanya na kinatawa na rin niya. Gising na bang anak natin? Magsimba tayo. Ngayon na lang ulit tayo na kumpleto eh. Sabi niya na kinatango ko. Iniwan ko na muna siya at pinuntahan ang anak namin sa kwarto niya. Ginising ko ang anak namin. Nak, gising na. Punta tayo ng simbahan, nag-aaya ang papa mo. Katok ko dito. Ma, saglit lang inaantok pa ako eh. Maktol ang anak ko. Bumangon ka na kung ayaw mo maiwan. Sa SM tayo pupunta pagkatapos. Huling sabi ko dito. Napunta na ako o nagpunta na ako ng kusina at nagluto ng agahan namin. Saktong matapos ako ay tsaka naman sila bumaba na parehong bis na. Napangiti na lang ako. Mabuti naman at nagsigising na kayong dalawa. Sabi ko nang makalapit sila. Nang araw na yun, nagmunta kami ng simbahan. Tsaka nagbonding na pamilya sa mall. Simple lang pero masaya kami. Dumating na yung araw ng Lunes. Nalaman kong may bago na namang project ang asawa ko at kinakailangan na niya ulit umalis. Akala ko ba'y on leave ka ngayon? Malungkot kong tanong. Aalis ka na naman kaagad? Han, alam mo namang kailangan natin to para makapag-ipon tayo. Para sa future ng anak natin. Para sa'yo. Mahinahon itong paliwanag. Napabuntong hininga naman ako. Para namang may magagawa ko dyan. Okay, sige. Basta mag-iingat ka ha. Oo naman, para sa inyo. Baka ilang linggo lang ako ron matapos na agad ang project. Sabi nito at niyakap ako. Ang anak namin ay nasa school na ngunit nasabi na niya ditong aalis na siya. Ako naman ay nag-leave muna dahil nga aalis ang mister ko. Sana nga matapos ka agad. Hintayin ka namin ha. Sabi ko at niyakap siya ng mahigpit. Hinatid ko na lamang siya sa sakay nung araw na yon. Pagkaalis niya, nakaramdam ako ng kalungkutan. Mag-isa na naman ako habang siya nasa malayo ulit. Pauwi na ako noon nang makasalubong ko si Joel. Oh, saan ka galing? Papunta sana ako sa inyo nandun pa si pare. Kasual na sabi nito. Mukhang nakalimutan na niya ang nangyari sa amin kagabi. Ha? Umalis na siya papuntang trabaho, hindi ba niya nabanggit? Kaalis nga lang niya Hinatid ko na sa sakayan. Paliwanag ko kahit na nakakaramdam ako ng pagkailang sa kanya. Ganun ba? Pupunta pa naman ako sa inyo. Ay, sige Mauna na ako. May gagawin pa akong report Sabi ko at takmang lalampasan na siya nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Umiiwas ka ba sa akin, Loiza? Masyado kang nagmamadali Sabi niya dahilan para mapagbuntong hininga ko. Bakit? Hindi ba dapat, Joel? Pagkatapos ng ginawa natin, dapat lang na hindi tayo maging malapit sa isa't isa. Madiing sabi ko, ngunit mahina lang yun pero sapat para marinig niya. Hindi mo ako hahalikan pabalik kung hindi mo yun ginusto, Loiza. Sagot niya pabalik. Total, malapit na kami sa bahay. Hinila ko na lamang siya papasok sa gate namin para walang makakita sa amin. Oo, inaamin ko yun. At mali yun. Kaya nga tigilan mo ng kakadikit mo sa akin. Mas madiin ko pang sabi. Bakit naman? Dahil ba natatakot ka? Nakangisi nitong tanong sa akin. Bago lumapit at isinandal ako sa pader na malapit sa amin. Ngayon mo pa ba ako palalayuin? Pero Joel, malito Mahinang sabi ko. Ngunit nang hawakan niya ang kamay ko ay napapikit ako. Mali pa rin ba talaga? Oo, mali. Hindi ko dapat to gawin. Ngunit iba naman ang dinidigta ng puso ko. Pagkatapos noon, hinila niya ako sa loob ng bahay namin at sa mismong kwarto namin magsawa. Doon miskali naganap ang unang pagtataksil ko kay Nestor. Nang matapos, narinig namin ang pagbukas ng gate sa labas. Nanlalaki ang mga mata ko sa kaba
kaya't agad kong tinulak si Joel. Ilang saglit lang ay narinig ko ng boses ng anak ko. Ma, nandito na ako. Umalis na po ba si Papa? Malakas na boses ng anak ko at dinig ko ang pagkatok niya sa pintuan ko. Oo anak. Saglit lang at kakatapos ko lang maligo. Nagbibihis lang ako saglit. Pagsisinungaling ko habang mariing nakatitig kay Joel na nakatitig din sa akin. Okay ma, dinig kong sabi ng anak ko bago ko narinig ang mga yabag niya papalayo. Umalis ka na Joel, habang nasa loob pa ng kwarto niyang anak ko. Mahirap na, baka makita ka niya. Mahina akong bulong sa kanya. Please, ayoko ng gulo. Ayoko masirang pamilya ko. Teacher ako, alam mo yan, kaya umalis ka na. Hinatid ko si Joel hanggang sa labas ng bahay. Pagkaalis niya, agad kong sinara ang gate ng bahay. Nanginginig pa ang kamay ko ng mga oras na yon habang inaayos ko ang sarili ko. Hindi ko maintindihan kung bakit umabot kami sa ganoong sitwasyon. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na yun na ang una at huling beses na gagawin namin ang kataksilang yun. Maya-maya lang ay lumabas na ako ng kwarto at nagpanggap na parang walang nangyari. Nadatnan ko ang anak kong abala sa pagkain ng merienda at kalalabas lang nito sa kwarto niya. Ma, ayos ka lang ba? Tanong niya nang mapansin ang pagkabilis ako. Oo naman. Okay lang, napagod lang siguro kanina nung ihatid ko ang papa mo. Sagot ko habang pilit nang umingiti. Tumango naman siya at hindi na nagtanong pa. Ngunit hindi pa rin ako mapakali. Nagawa ko na ang pagkakamali. Pero ngayon ko lang naisip na maling-mali yun. Ngayon ako nakaramdam ng konsensya at takot. Buong magdamag miskali noon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Naisip ko si Nestor. Nasa malayo para magtrabaho para sa amin. Nagpapakahirap para sa amin. Pero heto ako. Nakagawa ng isang matinding kasalanan. Pakiramdam ko noon ay unti-unti kong sinisira ang pamilyang matagal naming binuo. Kinabukasan sa school ay sinubukan ko maging abala para kahit papano'y makalimutan ko ang bumabagabag sa akin. Nag-check ako ng mga papel, nagturo sa klase at nakipag-usap sa mga kapwa ko guro. Akala ko magiging madali lang nakalimutan yon dahil isang beses lamang yon na pagkakamali. Pero hindi. Nung tanghali ay nakita ko si Joel sa school. Sinusundo niya ang anak niya. Nagkatinginan kami pero mabilis akong nag-iwas ng tingin. Pero bago pa ako makalayo ay narinig kong tinawag niya ang pangalan ko. Ma'am Loiza. Seryoso niyang sabi. Napahinto ako sa paglalakad at hinarap siya. Ano yun? Malamig kong tanong. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya ng pabulong. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Madiing sabi ko habang tinitingnan ang paligid. Meron. Pagbubumilit pa niya. Napailing ako sa kanya. Joel, huwag dito. Dahil sa eskwelahan tayo. At tandaan mo, may pamilya tayong dalawa. May asawa at anak ako. Kahit ikaw ay meron din. Pilit kong pinapaintindi sa kanya yon. Alam ko. Madiing sabi niya. Mabuti na lang talaga at walang gaanong dumaraan nung mga oras na yon. Kung alam mo pala bakit hindi ka tumitigil? Natahimik siya. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang pagsisisi sa mukha niya. Hindi ko alam, Loiza. Mahinang sagot niya. Hindi mo alam. Alam mo. Alam nating dalawa na mali ito. Iniwanan ko na siya noon pagkatapos kong sabihin yon. Samantala, naging mas madalang naman ang tawag ng mister ko. Mukhang sobrang busy nito ngayon sa trabaho. Kapag tumatawag to, madalas pagod na kaya saglit na lang to kung nakikipag-usap sa akin. Minsan wala pang 5 minuto kailangan na niyang magpaalam. Naiintindihan ko naman pero hindi ko rin tinatanggi na nasasaktan ako dahil namimiss ko siya. Gusto ko na siyang makasama dahil kailangan ko ng makakausap at masasandalan sa mga oras na to. Isang gabi, habang kausap ko sa cellphone ang asawa ko, muli niyang sinabi na madadagdagan na naman ang proyekto nila. Ibig sabihin lang noon ay mas matatagalan pa siyang mawawala.
Pasensya ka na talaga, Han. Baka sa boss niya ang lungkot at pagod. Okay lang. Sagot ko naman. Sigurado ka ba? Paniniguro niya. Oo naman. Pero magpahinga ka rin ha. Mukhang pagod na pagod ka eh. Matipid kong sagot. Pero kahit yun ang sinabi ko, hindi yun totoo. Dahil pagkababa ko ng tawag, napaiyak na lang ako. Dahil sa kalungkutang nararamdaman ko. At isa pa, sa konsensyang bumapagabag ngayon sa isip ko. Pero hindi naman ibig sabihin noon, tamang pagtaksilan ko ang asawa ko. Naguin ko ang bagay na pwedeng makasira sa pamilya namin. Kaya kailangan ko nang tapusin kung ano man ang pagkakamaling nagawa ko o nagawa namin. Kaya nang muli kaming magkita ni Joel kinabukasan, diretsahan ko na siyang kinausap. Kailangan na nating tumigil, Joel. Sabi ko sa kanya ng diretso at walang palikoy-likoy. Matagal tong natahimik. Sigurado ka ba? Oo naman. Seryosong sagot ko. Paano kung ayoko? Wala kang magagawa. Dahil ayoko na. Ayokong masira ang pamilya ko at ang reputasyon ko. Maging ikaw naman siguro. Hindi mo naman sigurong gustong mapagchismisan ka sa bayan na to. Naapayo ko si Joel. Pero Loiza, gusto kita. Mas lalo kong nasaktan sa narinig ko. Dahil alam kong may bahagi rin sa akin na parang kinilig ng mga oras na yon. Pero alam ko pa rin mali to. Minsan, hindi sapat na gusto lang natin ang isa't isa. Lalo't mayroon tayong sari-sariling pamilya. At minsan, kailangan nating piliin ang tama kahit masakit. Alam mo ba yon? Nagiintindihan mo ba ako? Hindi na siya nagsalita pa, kaya tahimik ko na lang siyang iniwan. At habang naglalakad pa uwi, naiisip kong tama ang desisyon ko. Kung gusto kong iligtas ang pamilya ko, kailangan kong tapusin ang tukso habang kaya ko pa. Dahil Miss Callie, may mga pagkakamaling kayang itago ng ilang araw. May mga lihim na kayang dalhin ng ilang buwan. Pero darating at darating ang panahon na lalabas din ang katotohanan. At kapag dumating na yung araw na iyon, baka wala ng pamilyang iniingatan mo ng maraming taon. Kaya kung may natutunan man ako sa kwentong to, yun ay huwag kang basta-basta magpapadala sa tukso. Dahil lang sa lungkot o pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Dahil sa panandaliang kasiyahan ay maaaring mauwi sa pagkasira ang lahat ng pinaghirapan mo, ang mga iniingatan mo, at lalong-lalo na ang pamilya mo. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito, Miss Callie. Maraming salamat po sa inyong lahat.